to set and to act according. Yan, kapag narinig nyo ang Word of God, ay sumunod kayo ayon sa sinasabi nito. Sundin daw po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasi hindi naman tayo ipapahamak nun. Kasi salita ng Panginoon nun. So sabi nito, mga dahilan, bakit mahalaga ang salita ng ating Panginoon. Number one is, Jesus call us to obey. Yan. Jesus calls us to obey. Sabi rito, in Diyos Ama sa kanyang anak, si Jesus, bumaba ka sa lupa. Pagkatawan tao ka. Ubusin mo yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. Nag-obey si Jesus eh. Kahit hirap na siya, nung siya ay pinahirapan, sabi nga, pwede niyang hilingin eh, na magpadala kayo ng mga anghel dito. Patayin na lang natin lahat ng mga umaapi sa akin. Pero si Jesus, hindi nagreklamo. Sumunod lang na sumunod. Hanggang siya po ay mamatay at muling nabuhay. Doon, sunod ka, baka doon sa ibang bansa na. Ay kaso dito, tinatamad ka tayo mag-disciple eh. Kami nagdi-disciple ba rito? Pagpe-pray kayo ni nanay, pagpe-pray tayo ni June, nanay Josie. So kayo tuloy po natin. Sabi rito, if you love me, you will keep my commandments. At alam ko na kaya kayo nandito ngayon ay dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Amen. Tuwing araw ng linggo. Ano kaya yung ibang araw? Pag-araw lang yata ng linggo. Pag Lunes hanggang Sabado, medyo nag-iiba yung templada. Pag Sunday, medyo holy. Pagdating na Monday, medyo holy pa. Tuesday, Wednesday, medyo iba na. Pagdating na Sabado, talagang medyo bad na. Kaya kailangan babalik na sa church. Para maging holy na naman. Kaya dapat talagang meron po tayong devotion. Meron tayong daily quiet time o pakikipag-usap sa ating Panginoon. Sabi rito sa number 2, obedience is an act of worship, while the Bible places a strong emphasis on obedience. It's critical to remember that believers are not justified, made righteous. Sabi nito, by obedience, salvation is higit daw na mapalad ang mga nakikinig ng salita at tumutupad dito. Yan. Sabi sa English but even more blessed are who hear the word of God and put it into practice. Pinapractice pala yung pagsunod. Kung hindi natin kaya sumunod, i-practice natin, unti-untiin natin na sumunod sa ating leader, sa ating pastor. Huwag lang natin pakinggan yung salita ng Panginoon, kundi lagyan po natin ng application sa ating sarili. 1:22 to 25, sabi rito, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Kundi sabi rito, sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ng isang tao ng salita ng Diyos, pero hindi naman tinutupad ang sinasabi nito, sabi nito, ay katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita yung sarili, ay umalis at agad kinalimutan yung kanyang sarili. Kung sumusunod tayo
meron tayong tiwala sa ating Panginoon. Minsan kasi, hindi kasi natin nakikita ang Diyos eh. Kaya hindi natin basulot eh. Di ba? Pero kung nakikita mo kaya yung Diyos, patay ka na ngayon. Kasi nung araw, nung panahon ng mga unang tipan, gusto kong maglakad yan. Sabi ng Panginoon, halika, taliwas sa kanya yun. Pagkabat siya ay mangingisda, pero yung maglakad ka dun sa dagat, mahirap yun. Pero sabi ng Panginoon, halika. Pero si Pedro, di nagalinlangan. Sumunod, nakalakad sa dagat. Kaya lang, yun lang, nung makita niya yung unos, nagkaroon po siya ng takot sa kanyang puso at doon ay unti-unti siyang lumubog. Pero ganun pa man. Ayan. 1 John chapter 2, verse 4 hanggang 6, ang sabi rito, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Biblia po yung may sabi nun. Sabi dun sa verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Dapat pala talagang yung pagsunod may kasama, may gawa talaga. Number 6, sabi dito, obedience is better than sacrifice. Yeah. The phrase, obedience is better than sacrifice. Meron pong verse dito sa kasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod rin sa isang tao. Sino po yun? Si Jesus Christ. Mapapawalang sala tayo kung tayo po ay mag-o-obey sa ating Panginoong Diyos. Sabi nito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22, for us in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Tayo po ay nabuhay spiritually dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. And number 8, last na yata ito. Sabi po ito, through obedience, we experience the blessing of the holy living. Sabi, di naman namin, ang pagsuway sa Kanya ay kasinsaba ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itatakwil niya rin niya bilang hari. So, alam nyo, yung bumisita si Jesus dun sa bahay nila Marta, nila Maria, nung siya ay namuhay dito. Therefore, only He could walk in sinless, in perfect obedience. Siya ay namuhay dito sa lupa na hindi nagkasalang. At yung kanyang obedience sa Diyos ay perfect. But as we allow the Holy Spirit, if we allow the Holy Spirit to transform us within, we grow in holiness. At dapat yung Spirit po, hayaan natin gumawak sa ating buhay para tayo ay pabanalin. Hindi natin kaya magpakabalan. Lalo na nandito tayo sa mundo. Pero ang Holy Spirit, kaya pong gawin nun para sa atin. This is the process of sanctification, which can also be described as spiritual growth. So hindi po ang pagbabago ay hindi bigla-bigla. Hindi madali. Mababago tayo unti-unti sa biyaya at
tulong ng ating Panginoon sa Kristo. The more we read God's Word, spend time with Jesus, and allow the Holy Spirit to change us from within, the more we grow in obedience and holiness as Christians. Pinakailangan talaga yung pagsunod. At saka yung hayaan natin yung Holy Spirit na mamuhay para sa atin. Sa atin, kasama natin. At dito po sa pagtatapos, gusto ko lang pong basahin itong Psalms chapter 119, verse 5 hanggang 8. Ang sabi nito, at hindi ako mapapahiya kapag sinunod ko ang mga utos. Ako'y magpupuri sa inyo ng may malinis na puso, habang pinag-aaralan ko ang inyong matuwid na utos. Susundin ko ang inyong mga tuntunin, kaya huwag niyo po akong pabayaan. Sabi naman po dun sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, dahil sa ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpapahumi sa ating katawan. Huwag po akong pabayaan. Sabi naman po dun sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, dahil sa ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpapahumi sa ating katawan. Kinakailangan po, siyasatin natin yung ating sarili. Huwag po tayong basta tumanggap. Kasi ito po ay napakahalaga. Ito ay pagtanggap, pakikipag-isa sa dugo at katawan ng ating Panginoong Kristo. At kapag tayo po ay hindi dapat at tumanggap nito, tatanggap po tayo ng hatol mula sa ating Panginoong Diyos. At sa oras ito, tayo pong lahat ay tumayo. Yan, at salamin ko, linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, upang pagtanggap po namin ng banal na hapunan, Panginoon. Ay magkaroon po kami ng panibagong kalakasan, Panginoon, pagkagalingan sa aming buhay. Lord, maraming salamat po. Ito po yung aming pagsamo. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi. Sa kabanalan mo, Tinatawanan ko po yung may hawak na ating biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay makamtan ko, o aking Jesus. sino man tumanggap, Panginoon. Espiritu Santo, lahat po tayo magkahilan. Amen. Buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang mahirap. Ang iyong kantan, ang buhay na walang hanggan. Ang kopang ito ang siyang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang
pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpalito. Kainin po natin ng tinapay, inumin po natin yung grapes at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Praise God sa Diyos na kapurihan. At ang aming love offering, Panginoon, ito ay pagtatanim, Panginoon, na kung saan sa bandang dulo ay kami amin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala. Kami ay naniniwala na ibubuhos mo sa amin ang iyong masaganang pagpapala, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nagbigay, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, sa trabaho, sa kalusugan, sa espiritual, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at yung mga wala pang kakayahan, Panginoon, pagpalain mo sila upang sa susunod na pagbibigay ay may maibigay din sila, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong kapurihan, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gawain ngayong umaga. Salamat, Lord, sa oras na ibinigay mo. Thank you, Lord. Kung saan, Love you, napapurihan Jesus. ka namin, napasalamatan ka Salamat namin, sa iyo, Panginoon. dahil tunay na ikaw po ay mabuti sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa kalakasan na binigay mo. Salamat, Lord, ilalangin kami, Panginoon. Na sino mang may mga pangailangan sa umaga nito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, tutugunin po. Sa umaga nito, O Lord, dalangin po namin yung pagpapalang na bumula sa iyo, Panginoon. Pag-ibig mo at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay lagi pong sumaaling lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, lahat po tayo masabi na Amen. God bless po. I love you, Lord. Thank you, Jesus.